issue ng modernization ng ating mga jeep ay isa pong usapin na harapin kaagad ng Senado. At napakarami pa ho na Senator, nakapatas na, alright, nakakamada na harapin. Tama-tama, Senator, nabanggit mo yung modernization ng PIA ng public utility vehicle. Tama-tama yung binanggit ho ninyo. Sapagkat nasa linya natin si Elmer Francisco ng Francisco Motors. Nabasa ko kasi kamakailan yung statement niya sa Facebook na inilathala rin dito sa DZRH at iba pang media institutions. Nasa kabilang linya natin si Elmer Francisco. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo, Yusek Cesar, pati Senator Francis. Ako ho ay lumaki sa lumaki ako sa jeep po ninyo eh. Nung nag-aaral ako elementary, high school at kolehiyo, sakay-sakay ako ng jeep eh. Pero nakuha yung aking atensyon sapagkat mukhang mas may mura yata kayong modern vehicle. Pag sinabi nating modern vehicle ay ecologically friendly, ibig sabihin mas mura yata, ano ho? Pero pwede ho bang maikwento ho ninyo sa amin ni Senator Tolentino, ano bang klaseng jeep ho ito? Ito ho ba yung dating jeep ninyo na nilagyan nyo ng modern technology? Ano ho bang klaseng jeep ho ang pinuproduce ho ninyo na sa tingin ho ninyo ay ecologically friendly? Totoo po yan. Nabanggit nyo nga na doon na kayo lumaki sa jeep natin. Dahil ang Francisco Motors... Pareho po tayo yung successor. Lumaki tayo sa Francisco Motors. Hindi lang mga na, hindi lang po Francisco, yung sa amin, yung kay Ginoong Leonardo Sarao. At nung nasakay po ako ng Mandaluyong Pasig, kung naalala nyo yung Melford, yung Melford po gawa sa may Pasig area, mahaba po yan. Ang ilaw po niyan ay parang Impala. Parang mga American car yung dulo niyan. So, magkakasama po tayo dyan. Ay, parang Batman. No? Opo. Totoo po yan. Dahil alam nyo, ang Francisco ay 77 years nang gumagawa ng jeepney. Ako po ay personal na 31 years nang gumagawa ng jeepney. Mas magagaling po talaga mga Pinoy gumawa ng tunay na jeepney. So, bakit natin pagagawa sa ibang bansa? Kumbaga tayo na yung nag-imbento ng jeepney mula dun sa mga military jeeps. So, natanong ninyo kung paano naging moderno ang Francisco jeepney na inilabas natin. Tayo po ay naglabas ng prototype noong 2018 pa kasama ng Department of Transportation, pati ng LTFRB. Ito po ay sumusunod sa Philippine National Standards. Nakakatayo na po sa loob niyan. Kung 5'9" yung height mo, makakatayo ka sa loob. Ang pinto nasa harap na sa front right side for safer embarkation and disembarkation. Sa likod, meron pa rin yung emergency exit, and it doubles as entrance for PWD passengers dahil meron yung built-in ramp para sa wheelchair sa likod. Then air condition na din yan. Then meron tayong 4 channels na CCTV camera. Then meron tayong dashcam, automated fare collection system, at higit sa lahat, ang disenyo natin ay pinanatili natin yung iconic look na parte na ng ating kultura ng Pilipinas. At ang ang drivetrain natin ay full electric. So hindi na po ito gumagamit ng fossil fuel. So kung ecologically speaking, wala po tayong direct emissions. So full electric po yung Francisco jeepney. Alright. Magkano ang halaga nito, Mr. Francisco? Opo, ang binigay po natin na presyo, dahil noon pa po sinasabi ko na pinapababa natin ang presyo ng bagong Francisco jeepney. Ang ibinigay po natin presyo ay 985,000 lang po, at least for the first 1,000 units. First 1,000 units. Yes. Yun din ang tanong ko, Yusek, bakit ibig sabihin po ng first 1,000 units yung pag-kooperatiba ang bili? Yan ang halaga, ganun ba? Ganun po ba yun? After the next one, after the 1,000, paano na po yun?
nabigay na rin po namin yung presyo niyan. So, tayo naman, we don't want to bite what we cannot chew. So, simula muna tayo sa 1,000 units. Nako-commit natin na 985,000 yung presyo nun. Yung mga susunod niyan, siguro tataas ng bahagya. Maybe, nasa mga 1.1 million pesos yung next 4,000 units. Or, gusto pa rin nating mapanatiling mababa. Yun ang gusto nating mangyari. Mr. Francisco, apples to apples comparison. Siyempre, monitor nyo naman yung sinasabing nabigyan ng certification ba yon ng Department of Transportation. Tama ho yung more or less 44 yata na kumpanya. Kasama ho ba kayo doon sa 40 plus companies na certify ng Department of Transportation, road sector? Opo, sa pagkakaalam ko ay 54. 54. So 54. Opo, dahil alam nyo... Kasama kayo ron? Kasama ba kayo ron sa 54? Opo. Kasama po tayo dyan. So, sa simula pa lang, nandiyan na po tayo. So, simula nung nagsimula yung PUV Modernization Program, tayo po ay submit ng ating yung pinakabagong teknolohiya. So, kahit nga yung latest natin na drivetrain, kasi kada model mo, kailangan mo ng panibagong certificate of compliance niyan. Diba? So yung latest natin, kinukunan pa natin ulit ng panibagong certificate of compliance sa Department of Transportation para lahat ng modelo natin ay certified ng government na pasado sa Philippine National Standards, of which ang madali naman ang requirements. Basta sundin mo lang yung mga sukat na nasa Philippine National Standards, then ang emission, siguradong pasok yung atin dahil full electric nga, ang minimum requirement is Euro 4 diesel. Alright. Senator Tol? So, Mr. Francisco, sa ngayon po, di ba, na alam natin, may mga tumutulig may kumukontra, merong issue ngayon sa Supreme Court. So, ano nakikita nyo na paraan para mawala na itong mga issue na binabato ng iba para maging full blast na ito? Ano po yung pwede nyo ma-suggest? Kasi itong issue ito, pagbukas ng Senado, ito rin yung haharapin namin. At ito rin yung pang-araw-araw na ibinabato, pinupukol ng ilang mga transport groups. So, ang palagay nyo, ang softener, para makampante, para matanggap nila ng maayos itong programang ito? Okay, Senator, maraming salamat sa tanong ninyo dahil napakahalaga niyan. Maraming ang mga operators natin na nagme-message sa akin, lumalapit sa akin, libo-libo po yan. Sinasabi na hindi raw sila napapakinggan. So, maganda't nakakapag-usap tayo ngayon dito sa inyong programa. Unang-una, ang pinakamalaking problema nila is presyo. So, since day one, presyo yung problema. Kaya yan po talaga yung tinira ng Francisco Motors. Yung presyo, hinila natin pababa. Dilipat natin sa economic zone ang planta ng Francisco Motors mula sa Las Piñas papunta sa Special Economic Zone sa Camarines Norte. Bakit? Para maka-avail tayo ng mga incentives galing sa gobyerno, yung mga fiscal and non-fiscal incentives. So, yun yung unang problema na presyo. Sabi nila mga tagto 2.5 to 3 million yung mga minibuses na tinatawag nila na modern jeepney, na hindi naman jeepney. So, isa yung nirereklamo. Number one, presyo. Pangalawa, nawawala daw yung identity ng jeepney na bahagi na ng ating kultura. So ako personally, hindi dapat mawala yun. Dahil it's part of our history, it's part of our culture. Kung ngayon, sa akin, my personal opinion, kung titingnan mo yung mga tinatawag nila modern jeepney, ang pangit tignan eh. Hindi mo na alam kung jeep ba yan o minibus or truck na nila ng sasakyan. Poster. Yes, so pangit eh. Mas maganda yung mga makukulay natin ng mga jeepney. Kasi hindi lang yan basta public transportation. Simbolo yan ng pagsusumikap ng mga Pilipino. Maraming mga nag-overseas Filipino workers para makabili ng jeepney, makapagpunta ng kabuhayan. Which leads us to the next problem. Ang problema nirereklamo ng mga operators natin ay yung mga ipinundar nila na pinaghirapan nila ng dekada-dekada, nawawala sa pangalan nila. So, tayo po, mga Pilipino tayo, mga pinaghihirapan natin, gusto natin yung mga pinundar natin, inasa pangalan natin. Naiintindihan naman natin yung rason ng gobyerno because we are looking at it from both sides.
ang ginawa ng gobyerno is ginawa yung industry consolidation, of which yung isa sa pinakamainit na topic ngayon. Ginawa yan ng gobyerno para makatulong sa transport operators na makautang sa Land Bank or sa DBP. So yun yung isa sa rason. Bukod sa, of course, fleet management, route rationalization, pero number one consideration yan is para madaling makautang ang mga operators dahil nga pagkamamahal ng mga inilalakong mga minibuses or modernized units. Ngayon po na meron na tayong solusyon na mas mura, baka hindi na kailangan umutang ng mga operator sa bangko. So ang tanong is, baka naman po pwede na mai-relax yung industry consolidation na tinatawag kung kaya naman ng mga individual operators na makabili ng modernist units. So yun yung yun yung pinagmumulan ng mga nagwewelga, mga nagrarally. So ibig sabihin hayaan na sila na on their own na kumilos kung paano mag-procure, mag-purchase. Yes. Yun po yung sinasabi nyo. Yes. So maging open na yung competition sa market, hindi yung, siyempre, yung mga sinusulong din yung mga... May naka-encounter na ba kayo sa mga nagsabi nyo, marami naging reklamo sa inyo, naka-encounter na ba kayo ng problema na yung mismo mga financial institutions ang nagsasabi, ito yung available na halaga, ito yung available na unit. Ito yung kunin nyo, mga kooperatiba. Meron ba hong gano'n? Na parang ito na yung dinatanggil sa kanila, ino-offer sa kanila? Ngayon, yung sa mga financial institution, hindi mo rin naman masisik kasi karamihan sa kanila talagang profit-oriented. Even government banks, syempre, hindi naman magpapautang ang bangko kay gobyerno or pribado ng walang interest. So, yun ang sa kanila. So, ang ino-offer nila is yung mga available sa market. Diba? So, naiintindihan natin yun. Yun din yung reason kung bakit nag-accredit ang government ng mga iba-ibang units. So, ang sabi nga natin, let the market forces prevail. So, kung ano yung gusto ng mga ng mga operators natin, syempre, ang pipiliin nila dun sa hindi sila lulubog sa utang. Diba? So, ngayon, ang problema naman nila, bibili nga sila ng mga bagong jeepney. Ang problema, hindi naman mapupunta sa pangalan nila. Kasi mapupunta sa pangalan ng kooperatiba o ng korporasyon. So, ang problema naman dyan, hindi ko naman nila lahat, meron naman mga maayos na kooperatiba, pati mga korporasyon. Pero ang problema dyan, Senator Yusek, alam nyo, ang mga operators natin, hindi pa magkakasosyo sa negosyo, nagpapatayan eh. So, ngayon po, pagsasama-samahin mo sa 100 sila sa isang kooperatiba, malaking sakit ang ulo yun. Di ba? Tapos lalo na kung meron chairman na balasubas. So, wala na. Problema na. Nagkaloko-loko na. So, yun. Ang iba sa kanila na foreclose na ng mga units. Dahil may mga nahatak na rin, na the last few months. Lalo na siguro yung mga nakabili nung period of pandemic, wala namang biyahe noon. Kumuha ka ng yung kooperatiba nyo, kumuha ng mga units. Walang pasada na, walang biyahe noon. Talaga mahahatak yun. Tama. Diba? Yung iba, mga 3 taon pa lang, sira na. Tapos walang pyesa. Tapos dire-diretso sila nagbabayad sa bangko. So, paano gagawin doon? Diba? So, yun ang maraming problema. So, ang sa akin... I'm looking forward, Mr. Francisco, ano sa tingin niyo kasi may deadline, December 31, ano dapat ang gawin ngayon? Mag-extend tayo ng another 2-year window kasi ito yung period ng pandemic. May nagsasuggest ng ganon. May nagsasuggest naman na ibalik sa dati muna. I-suspend na lang. So, ano sa tingin nyo? Ang sa akin... Marami nakikinig ngayon na super natin. Senator, ang sa akin, walang kumukontra sa modernisasyon. Kahit naman yung mga transport groups natin, kahit yung mga nagwewelga, nakakausap natin yung mga yan, di ba? Yung mga operators natin. Dahil nga dekada na kami magkakasama sa industriya, mga gamit nilang lumang jeepney, mga Francisco jeepney pa na gawa namin ng 30 to 50 years ago. So, yung mga hinaing nila, naririnig ko. So, maganda na nakakapag-usap tayo ngayon. Na yun yung hinaing nila na parang we understand from the angle of the government na a franchise is a privilege and it's not a right. We know that. Pero syempre, sana naman wag naman nating ipilit, di ba? Ang sinasabi nga, ang franchise meron namang expiration yan, di ba? So bakit natin kailangan bigyan ng deadline kung hindi pa naman expired yung prangkisa? Di ang gawin natin pag expired na, wag may renew.
Di ba? Pagkira nyo. Pero hindi naman yung bibigyan mo ng deadline. Di ba? So, ang sa akin, alam nyo, Senator, ang jeepney ay nag-evolve yan. Sa loob na 77 years, we have traversed 8 administrations, 8 presidential administrations since Manuel Rojas until kay President Bongbong Marcos. Walang kumukontra sa modernization. Di ba? Ang gusto ng lahat ng driver, lahat ng operator, gusto nila ng bagong unit. Walang taong gusto mag-drive ng lumang jeepney. Gusto yan lahat ng bago. Ang problema nila, unang-una, yung presyo, lulubog sila sa utang. So, may solusyon ngayon si Francisco Motors. Binagsak na natin yung presyo sa 985 na abot kaya. At baka hindi na nila kailangan umutang sa bangko. Pwede naman sila maghulugan sa Francisco Motors nang walang interest. Diba? So under the existing scheme of things, hindi pwede mangyari yun. Hindi ini-encourage ng pamahalaan dahil yung proseso dadaan ka sa financial institution, kooperatiba, etc. yung nabanggit nyo. So yung mga players kagaya ninyo hindi maka-avail ng ganun. Of which, ganito, meron naman tayong continuous na pag-uusap with the Department of Transportation and LTFRB. Yun yung isang hinihiling natin. Na baka naman maaari na, of which, open naman si Secretary Bautista. Nag-uusap kami at napakabait ni Secretary Bautista and very accommodating. Na kung maaari, baka pag-avail ng 280,000 pesos na equity subsidy, yung mga hindi uutang sa land bank o sa DBP. Yung diretso na sila maghuhulugan. Halimbawa, sa Francisco Motors sila maghuhulugan. Bakit natin i-deprive yung mga operators natin na maka-avail ng equity subsidy? Diba? Dahil lang ang franchising guidelines para lang sa mga financial institutions. Diba? Para maka-avail ng 280,000. They're open to amending that or reconfiguring that. So, iniintay lang namin yung bagong directive ng DOTR regarding dyan. So, yung mangyayari dyan, i-amend lang yung circular ng 2017 nata, 2018, pwede na yan. Yes, yung franchise guidelines. Of which, they are sa pag-uusap namin, or latest sa pag-uusap namin, they are on the process of reconfiguring yung franchising guidelines para ma-accommodate yung ganyan. Kasi alam nyo, tayo tuloy-tuloy naghahanap ng posibleng solusyon. Para maging maayos ang lahat, di ba? Yung walang maiiwanan. Kasi ngayon dahil sa December 31 na deadline. Kaming naiwanan. Di ba? So sabi, yung mga hindi nakapag-consolidate before ng December 31, hindi na mabibigyan ng second chance. Sabi nga, hindi na second chance, 7th chance na daw kasi 7 times na daw na delay or na reschedule or na move forward yung deadline. So, maraming tao na humabol noong December 31. Pero, alam niyo, Senator, ang ginawa namin, binuksan namin yung pinto ng Francisco Motors. Nagdagdag tayo ng secondary purpose sa SEC to operate a transport service entity para lang consolidate yung mga gustong humabol sa atin, di ba? We have received over 1,000 individual operators who are willing to consolidate. Pero napakahirap po talaga i-comply ng requirements ng LTFRB. Magiging kami na naparaming mga abogado na in our employ, nahihirapan. Paano pa kaya mga kawawang individual operators? So, sa akin, sana wag nating puwersahin. Di ba? Wag nating puwersahin. Let it evolve. Kumbaga, para lang yung halaman o bulaklak. Pag pinilit mong buksan, mapuputol yun. Let it bloom. Diba? Let it bloom naturally. So, kung sa akin, kung tatanungin, sana wag nating ipilit yung consolidation o yung deadline. Kung kaya naman ng individual operator na makabili ng modernized units. Okay. Siya na lang. Alright. Okay. Mr. Francisco, para mabigyan pa natin ng mas malawak na pagkakaunawa ang lahat ng sektor at ating mga mamamayan. Pwede ho bang, I am sure may idea kayo kung anong klaseng modern jeep yung mga inilalako din sa market ng mga, especially ng mga taga-iba yung ng mga banyaga. Pwede ho bang apples to apples kung mayroong 1, 2, 3, 4, 5 na pagkakaiba ang sa inyo at sa kanila? Pwede ho bang mabanggit sa amin kung ano ang mga yon?
Kung bakit naging Okay, mas number mura, kung bakit naging mas mura ang Francisco Motors kumpara sa yung mga nababanggit na aabot yata ng 2 milyon o mahigit pa? May mga dalawa hanggang 3 milyon. Unang-una, ito pong atin, yung sa ating sariling atin na na Francisco Jeepney ay gawa po dito sa Pilipinas. Alright, standby Bal Gonzales, standby boy. Meron lang kaming 2-3 tanong pa kay Ginoong Elmer Francisco ng Francisco Motors. Sabay-sabay tayong natututo mula sa kanya at sabay-sabay tayong bumubukas ang ating pag-iisip at sa issue ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Alright, apples to apples yung pinag-uusapan natin kanina. Pwede hubang naputol tayo, Mr. Francisco? Pwede hubang apples to apples na konti kung may 3 o 5 bagay? Ano ang pagkakaiba ninyo? Lalong-lalo na kumpara doon sa mga kumpanyang naglalako ng ganito pero mas mahal. Yes. So unang-una, doon tayo naputol kanina eh. So unang-una, itong sa atin ay iconic design ng jeepney at yung traditional na design pero nagko-conform or pasado sa Philippine National Standards. Isa yan. Pangalawa, dito po yan gawa sa atin sa Pilipinas. So, ultimo, yung mga electric motors, yung mga batteries, sa Camarines Norte po natin yan gagawin sa loob ng economic zone. So dahil po nasa loob ng economic zone is marami po tayong mga incentives na may enjoy katulad ng yung mga duty free importation ng mga capital equipment, mga income tax holiday, zero rated VAT, marami pa. Then we have achieved the economies of scale na tinatawag. Kasi kung gagawa tayo ng 100 jeepney, mas mahal yon kada unit kaysa kung gagawa tayo ng 250,000 jeepneys. Kumbaga, retail and wholesale concept lang yan. So, napakaraming factors. Then, ang ginagawa natin, binibigyan natin ng trabaho ang mga manggagawang Pilipino dito sa Pilipinas. So, yan yung ilan sa mga magagandang mga factors na sinasabi natin na nakaka-contribute sa pagbaba ng presyo ng ating jeepney. So, ngayon, kung ikukumpara mo ng apples to apples sa mga lumalabas ngayon na mga mga modernized units, ang Francisco Jeepney ay subok ng matibay. It's time tested na maaasahan sa negosyo kung pamasada. Talagang ang downtime niya ay talagang konting-konti lang or halos wala. Dahil lahat po ng Francisco Jeepney, in contrary to yung sinasabi ng ibang tao, ang Francisco Jeepney simula pa ng 1960. Simula nung pinasok ng Francisco Motors ang Isuzu sa Pilipinas, 100% brand new po yan. So hindi po nagbebenta ang Francisco Motors ng surplus na jeepney. Lahat po ng Francisco Jeepney 100% brand new. Kaya naman po talagang tunay na matibay. Number 1. Number 2, ang spare parts siguradong available. So hindi katulad ng mga ini-import na ng mga minibuses na kapag nasira, aabutin ka ng linggo-linggo o buwan-buwan bago ka makakuha ng pyesa. Ang Francisco Motors po, sabi nga nung ibang mga operators, pag sa Francisco ang jeepney, maski sa butika pwede kang bumili ng pyesa. Ganun ka available ang pyesa. Kasi sabi natin wala namang perfect. Di ba? Alam nyo, nagmumula rin to sa 77 years of experience ng Francisco Motors. Ako po, 31 years of experience personally sa paggawa ng jeepney. Alam po natin kung ano yung pwede at hindi pwedeng gawin sa jeepney. So meron din tayong tinatawag na yung mga center of gravity. Wala kayong mababalitaan na Francisco Jeepney na tumaob on its own. Pero Mr. Francisco, Yes. yung ginagamit natin mga components, imported din po yun, di ba? Hindi po lahat. Sa Japan. Bali, masasabi natin. Yung makina po, yung main, yung engine talaga. Saan po yan? Imported po yan. Itong electric natin na drivetrain, pati mga batteries, it's true na merong mga certain components na na kailangan pa rin nating angkatin or import. Kaya actually malaking bagay yung pag-locate natin sa economic zone. Kasi kung meron tayong i-import na mga raw materials, duty free 'yon. Wala siyang import taxes. Pero ito pong jeepney natin ngayon, hindi natin masasabing 100% Philippine made dahil may mga imported components. But we can say na it's at least 85% Philippine made.
So yun yung ano natin, yun yung maipagmamalaki natin. And we're striving our best to make it 100% na ano na Philippine made. Which is Sa why ngayon po, may mga tumatakbo na kayong mga modern jeepneys sa ibang mga ruta rin para siguro ma-compare yung sinasabi ni Yusek, apples to apples. So siguro yung mga driver na, yung mga cooperative groups na magsasabi, mas maganda yung ang akbo nitong Francisco compared to the others. Meron hong mga gumagamit dito. Pati yung mga general riding public, makumpara nila. Saan po kaya tumatakbo ito ngayon? Ito pong latest model natin. Kasi yung mga dating jeepney natin, matagal na talagang tumatakbo. Pero itong latest model natin, second quarter of 2024 pa po tayo magro-roll out. Ito yung units natin. So yun yung pinaka-concept natin para ma-compare talaga pati ng riding public in terms of comfort, efficiency, yung ride, yung sinasabi niyo po. Alright, yung sex, baka meron ng karagdagang tanong. Dalawa na lang tanong. Pero bago sa dalawa kong tanong, mabuti naman pala at nag-locate ka doon sa aming rehiyon. Camarines Norte. Alright, maraming salamat. Mr. Francisco, 2 more questions para merong mas malawak na pagkaunawa pa ang ating mga kababayan, lalong-lalo na mga stakeholders. Capabilities in terms of volume. Sa isang taon, all things considered, demand and your capabilities, ilang jeepney ho ba, modern jeep, ang pwede nyong i-produce sa loob ng isang taon? Yan, ang maximum capacity ng bagong planta na itinatayo natin sa Camarines Norte ay merong capacity na kung full operations, kaya natin gumawa ng 25,000 units per year. So, yan yung sinasabi ko sa DOTR na ang Francisco Motors ay may 10-year plan. We cannot replace all 250,000 jeepneys within a year or 3 years. We need 10 years to do it. Kaya sabi ko, wag nating gawing ura-urada. Dahil from a manufacturing point of view, it's physically impossible to do that, na to replace all those jeepneys within 3 years. Hindi kaya yun. Maski pagsamasamahin pa natin ibang mga manufacturers. So, ang natin is 25,000 units per year for the next 10 years. Then we can fully modernize lahat ng mga jeepney. But that issue, hindi lang jeepney ginagawa ng Francisco Motors. Meron din tayong mga utility vehicles. Yes. Okay. Of which lahat yan electric na. Yan yung dati natin na Harabas, Pinoy, Anfra. Then meron din tayong e-trikes. Okay, so understood. yun yung... Understood. And lastly, ilan ang mga Filipino corporation na katulad ninyo na ngayon ay may track record at operational, at kung i-combine ang capabilities ninyo, kung ikaw ay 25,000 units per year, maybe multi-year planning, combined Filipino corporations, kasama na dyan yung Saraw, etc. Ilan na pwedeng ma-produce ninyo sa loob ng isang taon? I can say na merong I cannot really speak on their behalf, pero sa mga pag-uusap namin, kasi syempre nakakapag-usap din kami maski pa paano, di ba? So, ang problema nila lahat is wala silang drivetrains. So, yun yung naging problema nila. Kaya nilang gumawa ng body pero wala silang makina. So, kailangan din nila mag-import, kailangan nila mag-angkat. So, ang ginagawa ng Francisco Motors ngayon is we can, aside from building jeepneys, we can also build platforms. Ibig sabihin nito, rolling chassis yan. Yes. Yung may battery tapos may makina. Pwede rin natin silang supplyan. Ang sabi ko nga, basta kapwa Pilipino natin, ng mga local manufacturers, we will support. So gagawa tayo ng sobrang drivetrains, rolling chassis na pwede rin natin ma-supply sa mga kasama natin, 'di ba? Sa mga kasama natin ng mga local manufacturers, so that we can keep the foreign manufacturers at bay. We're not saying that they're not welcome. They're welcome to locate dito sa Pilipinas, si mga foreign companies. But they should locate and provide jobs for Filipinos. Ang hindi natin gusto is yung direct importation ng completely built units. Dahil wala ka nabibigyan ng trabaho ng mga manggagawang Pilipino. Inaagawan mo pa ng trabaho yung mga manggagawang Pilipino, and giving the jobs to China, to India, to other countries, instead of giving jobs to our fellow Filipinos. So yun yung hindi tayo makakapayag. Exactly what we're saying in the rail sector. We cannot be forever getting the entire fleet from overseas.
without we have the best, among the making best our own engineers and capabilities. scientists, mga Pilipino. Yeah, it's about national industrializations. All right, Senator Tol, sa inyo na ito. O kailan magkakaroon ng pagkakataon si Mr. Francisco, maliban sa Department of Transportation, na magsalita naman sa inyong pagdinig ba publiko sa Senado para yung mga kwento niya ngayon. Alam nyo, nag-i-issue ako ngayon kasi bababa na sana ako sa January 22 sa Blue Ribbon. Siguro, iniisip ko kung unahan na natin. Mag-hearing muna tungkol dito. Iba, mga January 10 o 11 o 12. Tingnan po natin. Kakausapin ko rin po ang si Secretary Bautista tungkol dito. Pero kailangan sigurong harapin na itong isyong ito kasi bagamat pendente lite nasa Supreme Court, kailangan din marinig ng taong bayan. Hindi naman kasi makaka-attend lahat sa hearing ng Supreme Court. Ang ating mga tsuper, ang ating riding public, ano talaga yung pwedeng maging solusyon dito sa problemang ito. At siguro pag nagkataon at iimbitahan natin si Ginoong Francisco, lahat po tayo ay kung araw nagbabasa naman ng comics at yung Goryo and his jeepney, pamilyar pa ho yung sa iba. So, tama po, bahagi ng kultura, iconic, subalit kailangan din ng modernization na tutugma sa bulsa ng ating mga tsuper at mga operator. Alright, Mr. Francisco, maraming salamat ho sa inyong pag-educate sa amin sa umagang ito at sa ating mga kasama. If you will allow, yes, isang point lang na pinakamagandang pagsimulan ng conversation, in my opinion, sa Senado, is yung industry consolidation. Kasi though na-mention ko kanina na I took note of that. Marami ho kayo, in fact, kung gagawa ako ng bullets ngayon, kung meron akong nasa top 5 na bullets, yung binanggit ho ninyo kanina, una presyo. Kaya worried tayo na mag-consolidate individual sapagkat presyo. Bangko-bangko. Alright. Kung may pangalawa, matagal kong pinag-ipunan nito. Tapos mawawala sa aking pangalan. Kultura, Pilipino as we are, ang pinundar natin ay gusto nating nasa pangalan natin. In other words, ito yung ilan but at the same time, more importantly, coming from the rail sector, Senator Tol, maintenance. Ang problema ng jeepney katulad ng tren is maintenance. Kapag ka-imported ang tren, dependent ka sa mga spare parts and capital spares, especially capital spares sa abroad. It takes 8 months, 6 months, 8 months para makuha dito. Ang budgeting ng gobyerno ay 1 taon. It's not multi-year. And therefore, nagkakaproblema. Halimbawa, ang MRT sapagat maintenance. In other words, kung 85%, as you claim, Mr. Francisco, na yung components ninyo ay 85% dito galing sa Pilipinas, wag na natin masyadong pag-usapan yung employment na di-generate ninyo sapagat napaka-obvious yan at kasama yan, of course, sa top 5 bullets na ilalagay ko sapagat the policy of importations on rice and many other agricultural products is the same. We are actually subsidizing farmers abroad. Parang ganito din, yung mga gumagawa ng spare parts abroad. So, in other words, maganda itong conversation sapagkat nagbubukas lahat ng isip ito sa lahat ng sektor, lalong-lalo na sa pamahalaan. But of course, para mabalanse, titingnan at pakikinggan din natin ang opinion at posisyon ng Department of Transportation. At the end of the day, ang interes ni Senator Tol at ng taong bayan, lalong-lalo na ang gobyerno, to find a solution very soon. Hindi pwedeng in suspended animation at patuloy-tuloy na lang ang mga debate dito without a Solomonic solution, both by executive and legislative. Alright, maraming salamat Mr. Francisco. Senator Tol. Maraming salamat Mr. Francisco sa napaka-lalim na diskusyon natin ngayon. Maraming salamat sa inyo, Senator and Yusek Cesar. Maraming salamat.